So ngayon, meron tayong sasagutan. So ito yung pa-quiz ko noong nagtuturo ako sa integral. No, nagtututor ako online. So meron akong pa-quiz. So 8 items siya. So ang topic dito ay sa trigo. Ayan. So, siguro sa ating video, hati-hatiin natin to into parts para ah, malaman natin kung paano to isolve itong mga problem na to. So, dito tayo sa number 1. So, sige. So, sa ating number 1, we have the integral of 4, the quantity 5 minus 2 sine 5x raised to 5 cosine 5x. So, dito, gawin lang natin is i-copy ko lang to. Ayan, kukunin ko siya and then solve natin. Ayan. So, yan ang ating number 1. Solve natin siya, no? So, dito kasi, syempre, ang una natin gagawin is magpaplano tayo, no? Kailangan nating, based dun sa mga nalalaman natin, sasagutin natin tong problem na to. So, ano bang alam natin? So, dito, ang nakikita ko kasi, si sin 5x, itong nasa loob na to. Kapag dinerivative mo yan, ang derivative niyan ay, so, recall tayo. So, the derivative of sin x is equal to cosine x. Di ba? Dx. So, since kung halimbawa yan, meron siyang 5x. So, 5x yan, tapos 5x yan. So, this is probably itong nasa loob na to. Kapag dinerivative natin yan, so si 5 is 0. So, we will not mind that. Pero dito is, yan, i-derivative natin yan. Pero ang mahalaga dito is si sin x, pag dinerivative mo is magiging siyang cosine 5x. Mamaya na natin makikita kung ilan yung ita-times natin o yung neutralizing factor. So, quiz na kasi itong sinasagutan natin. So, meron na tayong prior knowledge dito. So, pwede nyong panoodin sa aking YouTube channel kung paano nga ba mag-solve ng mga ganitong problem. Meron naman na dyang playlist na integral. So, makikita nyo doon sa Trigo. So, pwede nyo panoodin muna yon bago kayo sumabak dito sa ating quiz. No? So, more on solving problems kasi yon. So, with that, pwede kong sabihin na ililet you ko muna to si itong buong to. So, we have this 5 minus 2 sine 5x. Ngayon, i-derivative ko siya. So, du is equal to 0 to. So, magiging na tong negative. Sige, pakita ko na lang siya isa-isa, no? So, negative 2. Then, derivative nito is cosine 5x. And then, derivative ni 5x is times 5. Yan, dx. Then, our du will be equal to negative 10 cosine 5x. Pinag-multiply lang natin si negative 2, at si 5. Then, dx. So, we can now substitute this one. Substitute na natin siya dun sa taas. So, we have our new problem is 4 u raised to 5. And then, dito naman is cosine 5x. So, meron pa tayong kulang na to.
So, which is negative 10. So, our neutralizing factor is equal to negative 1 all over 10. Pwede natin siyang ilagay dito sa bago mag-integral. Ayan. Equals. So, magiging itong du. Ayan. So, pwede na natin siyang isolve. So, ganun lang kadali pala ito. So, equal siya sa, so, pwede kong ilabas din si 4. So, negative 4 all over 10. Then, si integral of u raised to 5 du. Pero, recall lang natin na ang integral ng u raised to n is equal to u n plus 1 all over n plus 1. Or, basta magdagdag lang tayo ng 1, tas kung ano yung exponent niya, yun yung over niya. So, magiging na siyang ganito. Negative 4 all over 10. Pwede na natin itong i-simplify, pero hindi ko pa ginawa yun. So, multiply 2. This will become u raised to 6 all over 6 plus c. Ayan. So, simplify lang tayo. So, dito ay divisible by 2 siya. So, may 2 pa tayo dito and 5 na lang dito. And then, this one is divisible by 2 ulit. May 3 pa. Diyan. So, ang ating answer ay 1 all over 15 u raised to 6 plus c. Or, our final answer will be, so, madali na lang yan. So, palitan na lang natin si u. So, 1 all over 15 multiply to 5 minus 2 sine 5x raised to 6 plus c. So, this will be our final answer. Ayan. So, ganun lang kadali ito sa problem natin. So, ano ba yung gusto kong i-build up sa inyo habang nagsasagot dito? So, gusto kong i-build up yung planning ninyo kung paano kayo magsagot. At based dun sa mga nalaman na nating mga in top of our head, yung mga formulas, yung mga knowledge na nalaman na natin, incorporate na natin siya ngayon dito. So, yan yung problem number. So, recap lang tayo. So, una, plinano natin siya. Makita natin na, this one is just a derivative of sine 5x. No? Nag-recall pa nga tayo ng ating nalalaman. And then, let u tayo. So, after nag-let u tayo, dinerivative natin siya. And then, let's just simplify. At nalaman natin na kulang siya ng negative 10. So, kailangan natin ng neutralizing factor na negative 1 all over 10. So, yan. Sa mga iba, syempre, ang ginagawa nila dyan is ito, sinusulat pa nila yan. So, nagdadagdag sila. Diba? Ayan. So, magiging negative 1 all over 10 lang din yan, guys. Ito, kung ito yung gusto mong makuha, cosine 5x dx lang. So, i-divide mo to ng negative 10. So, kaya negative 10 dito, negative 10. So, makakancel-cancel yan. Yan na nga yung negative 1 all over 10 na neutralizing factor. So, yan. So, ganun lang yung nangyari doon. So, next natin is, yan. Nag-recall din tayo ng power formula sa integral, no? So, we have u raised to n. The integral of u raised to n is just add 1 sa exponent, and then kung ano yung naging sagot sa ating exponent, yun yung magiging over natin. And then, yeah, ginawa na natin yung integral and we come up to the answer. May u raised to 6 tayo, and then pinalitan lang natin yung u ng value ni u, which is yun nga, 5 minus 2 sine 5x. So, ganyan siya mag-solve.